Kinakagat ni Jenny ang dulo ng kanyang daliri habang nasa loob ng elevator. Tahimik siyang nagdarasal na wag na itong bumukas para hindi na siya makarating sa opisina ng kanyang amo. Lagot ka talaga, Jenny. Sa tiyan nilalagay ang alak, hindi sa utak, tanga. Mahinang sermon niya sa sarili. Malaki ang nagawa niyang kasalanan. Tiyak niyang ikagagalit ito ni Stanley Lacuesta na kanyang boss. Ayaw na sana niyang pumasok. Ngunit tinakot siya nito sa text. Mawawalan siya ng trabaho kapag hindi siya sumipot ngayong araw. Ngunit mukhang hindi talaga ayon sa kanyang tadhana nang bumukas ang elevator at bumungad sa kanya ang boss niya. Tila huminto ang kanyang paghinga nang magtama ang kanilang mga mata. Walang kahit anong emosyon na nakatingin sa kanya si Stanley. Salubong ang dalawang kilay nito habang nanlilisik sa galit ang dalawang mata. Hindi na siya nagtangkang magsalita habang ramdam pa rin niya ang tingin sa kanya ni Stanley. So wala kang planong pumasok ngayon? At may gana ka pang mag-request ng sick leave? Wika nito na makapasok na ito sa loob. Napahagat na lamang si Jenny ng kanyang ibabang labi nang magsalita ito. Hindi siya nagtangkang sumagot. Dahil mas lalo lang ito magagalit sa kanya, bumukas ang elevator at naunang lumabas sa kanya si Stanley. Sumunod na lamang siya habang nakayuko ang ulo. Pagdating nila sa tapat ng opisina ng kanyang boss, pupunta na sana siya sa kanyang table nang magsalita ito ulit. Pumasok ka sa opisina ko. Now, Miss Gomez. Maotoridad na utos ni Stanley. Pagpasok nila, pabagsak na ibinalibag ng lalaki ang kanyang suitcase. Napatalon sa gulat si Jenny. Ramdam niya ang nag-aapoy na galit ng kanyang boss. Paano kung hindi ka nakita ng bodyguard ko, Jenny? That asshole almost touched you. You always lose control when you're drunk. Napayuko si Jenny habang tinatanggap ang sermon. Pasensya na po, boss. Nagkaroon lang po ng problema kaya napainom ako. Mahinang saad niya. Kahit na, Miss Gomez. Hindi pa rin maganda na naglalasing ka na mag-isa sa mga ganong uri ng lugar. Pati na rin sa kalasingan mo, hindi mo na nagawa magtrabaho na maayos. I'll give you punishment because of what you did. Napaangat siya ng tingin dahil sa sinabi ng boss niya at gulat na gulat siyang nakatingin sa lalaki. Punishment? Sir, nagsisisi naman po ako sa ginawa ko. Huwag niyo naman ho akong parusahan. Pakiusap ni Jenny pero umiling lang sa kanya si Stan. No, my decision is final. Pansamantala, ikaw muna ang tatayong yaya ng mga anak ko hanggat wala pa ako nahahanap na bago. Nani? Yaya ako? Seryoso po ba kayo sa sinasabi niya, Sir Stanley? Gusto mo maging yaya ako ng mga anak mo? Tanong niya na tila naguguluhan. Umalis ang yaya ng mga anak ko. Hanggang ngayon wala pa rin ako nakukuhang kapalit. At bilang kaparusahan sa ginawa mo, I've decided that you will be their nanny for the meantime. Sagot ng lalaki. Bumagsak ang balikat ni Jenny. Kahit anong gawin niyang pakiusap, mukhang hindi na magbabago ang isip ni Stanley. Wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang parusa sa kanya ng lalaki. At yun ay ang maging nani ng 5 anak nito. You will start tomorrow, Miss Gomez. No more buts. You can now go back to your work. Dagdag pa ni Stanley bago siya nito tinalikuran. Mukhang panibagong problema na naman ang haharapin ni Jenny. Dahil marami siyang naririnig na balita tungkol sa mga anak ng kanyang boss. Kaya lagi naghahanap ng bagong yaya ang lalaki. Dahil sobrang tigas ng ulo ng mga bata at laging pinapaiyak ang mga yaya ng mga ito. Hindi naman siya papatalo sa mga batang ganun ng ugali. Baka mga anak pa ng boss niyang umiyak kapag siya ang nag-alaga sa mga ito. Kinabukasan nga, agad na pumunta si Jenny sa bahay ng kanyang boss. Napanganga siya sa sobrang laki nito. Malaking bahay ang bumungad sa kanya. Bahay pa ba to? Mukhang palasyo na to sa sobrang laki. Bulong niya sa sarili, habang hindi inaalis ang tingin sa bahay na nasa harapan niya. Ikaw ba ang bagong nani ng mga anak ni Stanley? Napalingon siya nang biglang may nagsalita at nakita ang isang matandang babae.
Nakasuot ang ginang ng isang simpleng duster habang nakapuyod ang buhok. Ngumiti naman si Jenny. Opo, ako po si Jenny. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Pasok ka, iha. Nasabi na sa akin ni Stanley na ngayon ka darating. Ako nga pala si Isay, ang nag-iisang kasambahay ni Stanley. Pwede mo akong tawaging Manang Isay. Madami pang pinaliwanag sa kanya si Manang Isay, pati na rin ang routine ng mga bata. 3 lalaki at 2 babae ang anak ng kanyang boss. 7 taon na ang edad ng mga ito. Walang nasabi si Manang Isay tungkol sa ina ng mga bata. Hindi naman niya yung trabaho para alamin pa. Iwan mo na kita dito sa sala. Kailangan ko lang balikan ang niluluto ko. Bababa na rin mamaya yung mga anak ni Stanley. Tumango naman siya sa sinabi ni Manang Isay at iniwan na siya ng ginang sa may living room. Inikot ni Jenny ang tingin sa paligid ng bahay. Nang hindi inaasahan, nakatungtong siya sa isang matigas na bagay kaya siya nadulas. Napadaing siya sa sobrang lakas ng pagkakabagsak niya sa sahig at narinig niya ang mahinang hagik-hikan. Tumingin siya sa may 2nd floor at nakita ang 5 batang nakatingin sa kanya at pinagtatawanan siya. Ayos ka lang, iha. Ako si Landon talaga. Kinalimutan na naman niyang ligpitin ng mga laruan. Agad siyang dinaluhan ni Manang Isay para tulungang tumayo. Napahawak siya sa parte ng katawan na tumama sa sahig. Pakiramdam talaga ni Jenny para siyang mababalian ng buto. Mukhang masusuka talaga ang pasensya niya sa pag-aalaga sa anak ng kanyang boss. Kaya kailangan na may mahanap agad ng lalaki na bagong yaya dahil baka hindi siya makatiis at magdulot pa yun ng malaking kaguluhan. 2 araw pa lang ang lumipas nang magsimula si Jenny na harapin ang parusa ng boss niya. Talagang naaabot ng 5 bata ang limitasyon ng kanyang pasensya. Ngunit hindi siya nagpapatalo sa mga ito. Boys, wake up! It's time to take a bath. Panggagambala ni Jenny sa payapang pagtulog ng 3 batang lalaki. Kumibo naman ang mga ito. Kinuha ang mga unan para takpan ang kanilang tenga. Napasimangot si Jenny sa inaasal ng 3. Kaya nilapitan niya ang mga ito at hinablot ang unang nakatakip sa kanilang muka. It's so early. Kung gusto mo ikaw na lang maligo. Reklamo sa kanya ni Landon. Aba, nakalimutan niyo yata na Lunes ngayon at may pasok kayo. May iwan kayo ng school bus niyo kapag di kayo agad kumilos. Sermon niya sa mga bata. Walang nagawa ang mga ito, kundi ang bumangon at nakanguso pa si Landon at Lander. Habang si Lucas walang imik na kumilos, kinuha ang towel niya at pumasok na sa banyo. Lander, sumunod ka na agad kay Lucas pagkatapos niya maligo. Pati na rin ikaw, Landon. Huwag nang maglaro pa habang naliligo, ha? Paalala niya sa mga ito. At pumasok siya sa walk-in closet para ihanda ang susuotin ng mga alaga niya. Pagkatapos niyang asikasuhin ang susuotin ng 3 lalaki, iniwan muna niya ang mga ito para pumunta sa katapat ng kwarto kung saan naroon ang 2 babae. Pagkapasok ni Jenny, bumungad sa kanya ang 2, suot na ang kanilang uniforme. Nilapitan niya ang batang babae na may maikling buhok para tulungan ito sa pagsusuklay ng buhok. Ngunit tinabig ng batang babae ang kamay niya, kaya hindi niya na ito nahawakan pa. Don't touch my hair. Can't you see that I'm already fixing it? Masungit na saad ni Leslie, ang bunso sa 5 anak ni Stanley. Pinigilan ni Jenny ang sarili na magalit. Bumuntong hininga muna siya bago kinausap si Leslie. Alam ko, pero hindi mo nahahagip yung parting dulo ng buhok mo, kaya magulo pa rin tingnan. Nahuli niya ang pag-irap ng mata ng bata, pero hindi niya na lang yun pinansin. Kinuha pa niya ang suklay mula sa kamay ng bata at tinapos ang pag-aayos nito ng buhok. Ouch, that hurts! Hoy, ang arte naman. Hindi naman ganun kalala yung buhol ng buhok mo. Kung sana nakinig ka sa sinabi ko, di sana kanina ka patapos. Sermon ni Jenny kay Leslie. Matapos niyang ayusan ng bunso ng La Cuesta quintuplets, ang ikalawa naman ang nilapitan niya. Hinayaan lang siya nito sa kanyang gagawin. At tahimik na hinintay si Jenny matapos sa kanyang ginagawa. Let's go na, girls. Kailangan niyong kumain ng breakfast. Wika niya sa 2 batang babae. Pinauna niya na ang 2 sa paglabas ng kwarto. Pumunta na kayo sa dining area. Piniprepare na ni Manang Isay ang breakfast niyo.
Bumalik siya sa kwarto ng mga boys. Nang pumasok na siya sa kwarto, bumungad sa kanya ang panganay na si Lucas, na ayos na ang uniforme. Si Lander, hindi magkanda o gagas sa pagbubotones ng uniforme kaya nilapitan niya na ang bata para tulungan ito. Habang hinahanap ng mata niya si Landon. Nasaan si Landon? Tanong niya kay Lucas. Bathroom. He's been taking shower for almost 30 minutes. Walang ganang sagot sa kanya ng bata. Nagpakawala ng malalim na hininga si Jenny at naglakad siya papuntang banyo. Kinatok niya si Landon. Dinig pa niya ang pagkanta nito sa loob. Landon, kapag di ka pa lumabas dyan, itatago ko laptop mo. Hindi ko ibabalik na 1 linggo. Biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Landon na nakatapos lang ng tuwalya at magkasalubong ang kilay. You don't have the right to hide my laptop, susumbong kita kay Daddy. Isusumbong din kita sa ama mo tungkol sa classmate na pinaiyak mo kahapon. Dinilaan lang siya ni Landon habang sinusuot nito ang uniforme. Hindi niya tinulungan ng bata, hinayaan niya ito maghirap. Kasama na ni Jenny si Landon na pumunta sila sa dining area. Agad niyang inasikaso ang baon ng 5. Hey, that's my food! Reklamo ni Leslie ng kagatan ni Lander ang tinapay na hawak. You're so slow eater kasi. Our school bus is already here. Sabat naman ni Luna na walang emosyon na nakatingin sa dalawang kapatid na nag-aaway. But it's still my food, Ate Luna. He already finished his food. Sagot naman ni Leslie. Napahilot si Jenny sa kanyang sintido habang nakikinig sa pag-uusap ng magkakapatid. Pakiramdam niya may lalabas na dugo sa ilong niya kapag ito ang kausap niya. Sige na, tama na yung pag-aaway niyo. Dahil naghihintay na ang school bus niyo. Saway niya sa mga ito at hinatid na ang 5 bata sa gate. Hindi na siya nilingon ng 5 bata hanggang makapasok na ito sa loob ng bus. Hindi siya umalis sa may gate hanggat hindi nakakaalis ang school bus. Ano iha, kaya mo pa ba? Mukhang naaabot na ng mga bata ang pasensya mo. Napalingon si Jenny nang marinig ang boses ni Manang Isay mula sa likod. Ngumisilang siya sa matandang babae. Kayang-kaya, Manang. Hindi ako hihinto. Hanggat hindi ko nababago ang ugali ng mga anak ni Sir Stanley. Alam ko na kulang lang sila sa atensyon ng kanilang ama, kaya ganyan sila makitungo sa ibang tao. Ngunit hindi naman pwede na hahayaan na lang natin silang ganyan, no? Alam ko may mabubuti silang puso. Napangiti ang ginang sa sinabi ni Jenny. Ipagpatuloy mo lang ang maganda mong hangarin para sa mga bata, Jenny. Pagkakatiwalaan kita para sa ikabubuti nila. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ni Manang Isay. Seryoso si Jenny tungkol sa sinabi niya na tutulungan niya ang 5 bata na magbago dahil alam niyang meron ding mabuting puso ang mga ito. Hindi na inaabutan ni Stanley ang mga anak na gising sa gabi dahil gabing-gabi na siya umuwi galing trabaho tapos maagang umaalis pagdating ng umaga. Kaya naman maiintindihan ni Jenny kung bakit maliyo ang loob ng mga bata sa kanilang ama. Kuya Landon, that's my Barbie! Sigaw ni Leslie habang hinahabol ang kapatid. Hindi ko ibibigay ang Barbie sa'yo hanggat di mo nilalabas yung toy car ko. I'm not the one who hide your toy car. Why don't you ask Lander? Nakapamewang lang si Jenny sa entrance ng kusina habang pinapanood niya si Leslie at Landon na nag-aaway sa living room. Hindi niya maintindihan kung saan nagmana ang dalawang ito. Dahil sa kanya nakikita si Lucas at Luna, nagmana sa ugali ng kanyang boss. Habang si Lander naman, minsan mabait, minsan naman boy version ni Leslie. Kaya sumasakit na ang ulo ni Jenny kung paano niya sasabayan ang ugali ng 5 bata. Landon, give it to her, ang ingay niyo! Reklamo ni Lucas na nahakunot ang noo habang nakatingin sa mga kapatid. No, not until she shows me my toy car, kuya. Sagot naman ni Landon. It's not me nga. Go to your room and ask Lander about your toy. Hindi na nakatiis si Jenny. Pumagitna na sa away ni na Leslie at Landon. Hinablot niya ang laruan mula kay Landon. Kapag di pa kayo tumigil sa pag-aaway, itatago ko lahat ng laruan niyo. Sermon niya sa 2 bata, pero hindi naman natakot ang mga ito sa sinabi niya. Give me that! Who told you that you have the right to hold my toy? Galit na saad sa kanya ni Leslie at inagawang laruan mula sa kamay niya. Nanlilisik pa ang mata ng batang babae. Hindi naman siya nagpatinag at inangatan lang niya ito ng kilay. Ikaw na nga tinutulungan dyan.
para makuha ang laruan mo. Tapos susungitan mo lang ako? Tapon ko kaya lahat ng toys mo. Akala niya matatakot ang batang babae. Pero inirapan lang siya nito at tinalikuran na siya para ipagpatuloy ang paglalaro. Bumuntong hininga na lamang si Jenny at hinarap niya si Landon. Nakaaway kanina ni Leslie. At ikaw naman, Landon La Cuesta. Sinubukan mo na bang hanapin sa storage box yung toy na hinahanap mo sa kapatid mo? Yumuko ang batang lalaki sabay iling ng kanyang ulo. Diba? Subukan mo kasi muna maghanap bago ka mambintang. Saad ni Jenny kay Landon. Hindi na sumagot sa kanya ang bata. Binuksan na lamang nito ang sariling storage box na naglalaman ng iba't ibang laruan. Napalingon naman si Jenny sa may sofa. Nagtama ang mata nila ni Lucas. You can never control us. Malamig na wika ni Lucas habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Hindi ko kayo kinokontrol. Gusto ko lang na matuto kayo ng tamang pag-uugali. Balik sagot ni Jenny. Hindi nagpapatinag sa titig ng panganay na La Cuesta. Huwag kang magpabida. Alam ko na si Dadang habol mo kaya ka nagpipilit na alagaan kami. Napakunot ang noon ni Jenny. Mali ka, di ko type ang daddy mo. At pansamantala lang ito. Dahil naghahanap siya ng bagong yaya nyo. Hindi na sumagot si Lucas. Tumayo ito at iniwan siya sa sala na tila ba isa lamang siyang hangin. Mahirap itong ginagawa niya. Hindi alam ni Jenny ang gagawin upang mapalambot ang puso ng 5 bata. Pagsapit ng gabi, matapos yung patulugin ng 5 bata, bumalik siya ulit sa sala para magkape. Doon niya naabutan ang boss niyang si Stanley. Seriously, Jenny? Coffee at this hour? Mabisa ito pampatulog. Hindi mo katulad na nagkakape para magising ang diwa. You're unbelievable, Jenny. Nasaan ang mga bata? Aba, syempre tulog na. Uuwi ka ng late. Tapos bigla mong hahanapin ang mga anak mo? Pabalang na sagot ni Jenny sa kanyang boss. Why are you talking like that? Na para bang ikaw ang nanay ng mga bata? Hindi siya nakasagot sa sinabi ng boss niya. Tinalikuran niya ito at pinagpatuloy ang pag-inom niya ng kape. Di ba pwedeng worried lang ako sa mga alaga ko dahil parang walang time sa kanila yung tatay nila? Wala akong oras para sa mga sermon mo, Jenny. Ang trabaho mo rito alagaan ang mga anak ko. At di pa kaalaman ng mga bagay-bagay. Seryosong saad ng kanyang boss, kaya napatahimik na lamang siya. Hindi naman niya gusto mga alam. Pero, napapansin kasi ni Jenny na hindi ganun kalalim ang relasyon ng mga bata sa kanilang ama dahil puro trabaho ang inaatupag ng lalaki. Pasensya na, Sir Stanley. Pansin ko lang kasi na hindi ganun kalalim ang relasyon mo sa kanila. Sige ka, baka pagsisihan mo sa huli dahil hindi mo sila binigyan ng sapat na atensyon. Shut up, woman. Stop talking nonsense. Masungit na sagot sa kanya ng lalaki bago siya tinalikuran nito at umakyat ng kwarto. Inirapan ni Jenny ang papalayong bulto ng kanyang boss. Siya pa yata ang lumabas na mali dahil nagalit sa kanya ang boss niya. Ang gusto lang naman ni Jenny, palalimin ang relasyon ng mga bata sa kanilang ama. Yun ang naiisip niyang paraan para magbago pa ang ugali ng mga alaga niya. Kaya ayoko mag-asawa ng mayaman. Mas mahalaga sa kanila kung paano palalaguin ang kanilang pera kaysa sa sarili nilang pamilya. Saad ni Jenny sa kanyang sarili. Tinapos lang niya ang kanyang pagkakape at hinugasan ng tasa na ginamit bago pumunta sa kanyang kwarto. Kailangan niya mag-ipon ulit ng sapat na lakas dahil sigurado siya na uubusin na naman ng mga bata ang kanyang pasensya. Samantala, napahilot si Stanley ng kanyang sentido habang nasa harapan niya ang patong-patong ng mga papeles. Sabado ngayon, wala siyang pasok sa opisina. Pero ito pa rin siya at puro kontrata na naman ang kaharap. Nagangat siya ng tingin nang ilapag ni Manang Isay ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa at umupo ang ginang sa bakanting upuan na katapat lang niya. Tipid nang umiti si Stanley sa ginang, nagsimula na siyang basahin ang kontrata. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Kahit Sabado, papeles pa rin ang kaharap. Bakit hindi ka muna magpahinga? Wala ka ng oras para sa mga anak mo, Stanley. Napahinto siya sa pagbabasa ng kontrata dahil sa sinabi ni Manang Isay. Inalis niya ang suot na salamin saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Manang, please, not now. Marami pa akong trabaho na kailangan tapusin.
Wika ni Stanley sa ginang. Iho, lumalaki na ang mga bata. Huwag mo naman silang sanayin na malayo ang kanilang relasyon sa sarili nilang ama. Hindi nakasagot si Stanley sa kasunod na sinabi ni Manang Isay. Ibinuhos niya lahat ng kanyang buong buhay sa pagtatayo ng negosyo hanggang sa umibig siya sa isang babae at nagkaroon sila ng 5 anak. Ngunit parang gumuho ang buong mundo niya nang iwanan siya ng babaeng mahal niya at iniwan sa kanya ang 5 anak nila. Inaamin niya na nagkukulang siya ng oras para sa mga anak niya dahil ang gusto lamang ni Stanley mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Kaya lahat ng oras niya napupunta sa kanyang trabaho. Ano ba, Landon? Sinabi na huwag mo ibigay kay Luna yung palaka. Napakunot ang noon ni Stanley nang marinig ang malakas na boses ng kanyang sekretarya mula sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Tumayo siya para silipin kung ano nangyayari sa labas. Nakita niya si Jenny na nasa garden kasama ang kanyang 5 anak. Ang haba ng pasensya ni Jenny sa mga anak mo. Ilang yaya na ang napaiyak ng mga yan. Pero si Jenny hindi sinukuan ng mga bata. Hindi niya namalayan na nakatayo na sa kanyang tabi si Manang Isay. At pareho silang nanonood ngayon sa nangyayari sa hardin. Hindi alam ni Stanley kung anong pumasok sa isip niya at ginawa niyang yaya ng kanyang 5 anak ang kanyang sekretarya. Kakatanggap lang kasi niya ng tawag na umalis ang yaya ng mga ito wala pang 1 linggo. Kaya hindi na alam ni Stanley kung anong gagawin at pinoproblema din niya ang gulo na ginawa ni Jenny. Wala siyang ibang naisip na paraan kundi gawing yaya ito dahil lagi siyang binibigyan nito ng sakit ng ulo. Lander, bitawan mo yung palaka. Hindi niya napigilan na mapatawa dahil pilit na inilalapit ni Lander ang palaka kay Jenny. At pansin niya, natakot ang dalaga. Come on! The frog wants to give you a hug. Pang-aasar pa ng anak niya na si Lander sa kanyang yaya. Alam mo? Bahala ka sa buhay mo. Ayoko niyan. Tumalikod naman ang babae. Napatawa rin naman si Manang Isay. Manang-manas sa'yo si Lander nung bata ka pa. Lakas mga sar at puro kalokohan ang alam. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi ni Manang Isay. Sa totoo lang, hindi alam ni Stanley kung anong pagkakaiba ng mga anak niya. Pati na rin ang hilig ng mga ito at mga bagay na ayaw ng mga ito. Gusto niyang kilalanin ng mga bata, ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula dahil alam niya na malaki ang tampo sa kanya ng mga ito. Lumabas si Stanley sa kanyang opisina at pumunta sa may living room. Naabutan niya ang kanyang 5 anak at si Jenny na nagtatanim ng halaman sa garden. It's so dirty naman. Why we need to do this, Jenny? Rinig niyang reklamo ni Leslie. Huwag ka na mag-inarte, Leslie. Ito ang parusa ninyo dahil di nyo inubos ang pagkain. Ang daming batang nagugutom. Tapos kayo nagsasayang lang ng pagkain? Sermon ni Jenny habang naghuhukay ng lupa. It's not our fault that they don't have money to buy food. Sagot ni Landon. Pansin niya ang pag-angat ng tingin ni Jenny kay Landon dahil mukhang hindi nagustuhan ng dalaga ang sinabi ng batang lalaki. Hindi niyo nga kasalanan. Pero sana, maisip niyo na sa bawat pagkain na sinasayang niyo, may mga batang hinihiling na sana makain din nila ang pagkain na meron kayo. Pasalamat kayo dahil may mga magulang kayo na handang ibigay lahat ng gusto niyo. Hindi nakasagot ang 5 bata sa sinabi ni Jenny. Lumapit si Stanley sa mga ito. Napatingin sa kanya ang 5 bata pati na rin ang sekretarya. Nang ginagawa mo dito? Isa ka rin naman sa maarte. Masungit na saad sa kanya ni Jenny na nagpakunot sa kanyang noo. Hindi na lang niya pinansin ang dalaga at hinarap ang kanyang anak. You shouldn't talk like that, kids. Consider that the life you live is a dream of another child. Learn to be grateful for your blessings. Hindi sumagot ang 5 bata sa kanya. Lahat na kayo kulang. Pilit na umiiwas ng tingin. Ayoko na maririnig ulit na gano'n ang salita mula sa inyo, Understand? Kalmadong wika ni Stanley. Dahan-dahan na tumango ang 5 bata at pagkatapos niyang kausapin ng anak, hinarap niya ang kanyang sekretarya. Sumunod ka sa office ko. We need to talk about something.
Teka, ano naman ang problema sa akin? Dinig niyang reklamo ni Jenny, pero hindi niya ito nilingon hanggang makarating sila sa opisina niya. I need your help. Seryosong wika ni Stanley. Kumunot naman ang noo ni Jenny. Kailangan mo ng tulong ko tungkol naman saan? Gusto ko makilala ang mga anak ko, Jenny. Ayaw ko na may pagsisihan sa huli dahil hindi ko nagampanan ng pagiging ama ko na maayos sa mga anak ko. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng dalaga sa sinabi niya. Ngunit lahat ng yun ay totoo. Napagtanto niya lahat matapos ng pag-uusap nila ni Manang Isay. Gusto niyang bumawi sa mga anak niya. Gusto niyang mabigyan ng mga ito ng atensyon at pagmamahal hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi makapaniwala si Jenny sa mga sinabi ni Stanley sa kanya. Gusto ng lalaki na makilala ang mga bata at puna ng pagkukulang ng lalaki sa mga anak niya bilang isang ama. Napangiti naman si Jenny habang inaalala ang pag-uusap nila ng kanyang boss. Handa naman siyang tulungan ng lalaki. Isa ito sa mga hinihintay niya, ang magkaroon muli ng koneksyon ng mag-aama. Let's go kids, your breakfast is ready. Mabilis na sumunod ang lima sa kanyang tawag at nagpaunahan pa si Lander at Landon sa pagbaba ng hagdan. Ngunit napahinto ang limang bata sa pagpasok sa kusina dahil sa kanilang naabutan. Hindi makapaniwala ang mga ito na makikita nila ang kanilang ama sa kusina at may suot pang apron. Kilos na! Nagluto ang daddy niyo ng breakfast para sa inyo. Wika niya kaya pumasok na ng kusina ang kanyang mga alaga. Agad na inasikaso ni Stanley ang mga niluto niyang pancake para sa kanyang mga anak. Katulong nito si Manang Isay na may malawak ng ngiti sa labi. Kumain naman ang mga bata maliban lang kay Lucas. Lucas, kumain ka na. Baka dumating na yung school bus niyo. Saad niya sa batang lalaki. No, I don't like the food. Biglang reklamo nito. Napakunot naman ang noo ni Jenny. Ano na naman yung inaarte mo? Yan yung lagi mong pinapaluto kay Manang, di ba? Hindi sumagot si Lucas. Bagkus ay tumingin ito kay Manang Isay at nakuha nito ang limitasyon ng kanyang pasensya sa sinabi ng batang lalaki. Manang, can I have a bread and milk? Anong bread and milk yan, Lucas? Ayan na ang pagkain sa harap mo, mag-iinarte ka pa. Hindi niya napigilang mapikon. Hindi niya nagustuhan ang ugaling pinapakita nito. Alam niyang malaki ang pagtatampo ng bata sa kanilang ama. Ngunit hindi naman yata magandang ugali ang bastusin ng ama nila sa harap ng pagkainan. Kahit na malaki ang pagkukulang ng kanyang boss, dapat na respetuhin pa rin ng mga bata ang kanilang ama. Let him be, Jenny. He can eat what he wants. Kinuha naman ni Manang ang tinapay para sa mga bata at pinagtimpla ng gatas si Lucas, habang ang apat patuloy pa rin sa pagkain ng pancake na ginawa ng kanilang ama. Kaya mo pa ba, boss? Biglang tanong ni Jenny sa lalaki, habang pinapanood ng limang bata na sumakay sa kanilang school bus. I understand why they act like that, Jenny. Umpisa pa lang. Alam ko nang marami na akong pagdadaanan. Ang laki ng kulang ko sa mga bata. I deserve it. Napabuntong hininga si Jenny. Ikaw ang mag-asikaso sa mga boys. Utos niya sa lalaki. Inabot niya ang bath towel sa 3 bata. Sure. Kaya mo yan, boss. Isa lang ito sa paraan para mapalambot mo ang puso ng mga anak mo. Iniwan niya ang kanyang boss sa labas at pumasok sa kwarto ng mga girls at naabutan niya si Luna na umiiyak. Luna, ba't ka umiiyak? I can't keep acting so cold to Daddy. I feel so bad because of what I did, Jenny. Umiiyak na sagot sa kanya ni Luna. Hey, it's okay. It's okay to feel bad if someone hurt you. Pero, wag mong hayaan na kainin ka ng galit mo, ha? Ikaw din ang mahihirapan sa huli. Pwede mo namang kausapin ang daddy mo mamaya at mag-sorry ka. Sa ilang araw na pinagdaanan nila, napapansin ni Jenny na unti-unti nang lumalambot ang puso ng mga bata para sa kanilang ama. Pansin din niya ang pagbabago sa kung paano makitungo ang mga ito sa ibang tao. Pagdating nila sa living room,
Agad na lumapit si Luna sa kanyang ama at niyakap ito. I'm sorry, Daddy. Nagtatampo lang ako kasi almost abandoned us. Umiiyak na wika ni Luna sa ama. Lumuhod si Stanley para mapantayan ang anak. I'm sorry, Princess. I promise babawi ako sa inyo ng kapatid mo. Lumapit na rin sina Leslie, Lander at Landon sa kanilang ama. At sabay yakap. Tumingin naman si Jenny sa katabi niya. Ikaw, Lucas. It's not too late to say sorry to your daddy. Tinignan siya ni Lucas at parang nagdadalawang isip ang bata na lumapit sa ama. Hanggang sa lumapit ang boss niya sa kinaroroonan nila at lumuhod dito sa harap ng anak. I'm sorry, son. Ang dami kong pagkukulang sa inyo. Ngunit sana hayaan niyo ako makabawi. Pangako, hindi ko sasayangin ang ikalawang pagkakataong binigay niyo. At sa unang pagkakataon, ngayon lang nakita ni Jenny ang pag-iyak ni Lucas. Ang bata na laging masungit at tinatarayan siya. Ngayon basang-basa na ang mukha ng luha. I hate you, Daddy. Humahagulhol na saad ni Lucas. Sa kabila ng masasakit na salita, hindi siya lumayo. Hinayaan niya ang amang yakapin siya ng mahigpit. I know, son. Patawarin mo si Daddy. Hinding-hindi ko na kayo pababayaan. I am here now. Daddy's here. Tahimik na nanonood si Jenny mula sa gilid. Hindi niya napigilang mapaluha. Sa wakas, ang pader na itinayo ng galit at tampo ay gumuho na. Sa gitna ng sala nakita niya ang isang pamilyang unti-unti nang nabubuo muli. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan ang nagkaayos sa mag-aama. Hindi mapigilan ni Jenny na mapangiti habang pinapanood ang kanyang mga alaga na nakikipaglaro sa kanilang ama. Ngayon lang niya nakita ang magagandang ngiti ng mga bata at naging madalang na rin ang pagsimangot ng mga ito. Simula na magkaayos sa mag-ama? Nagiba na itsura ng bahay, no? Gumaan yung aura, Manang? Tumango naman ang matanda sa kanya. Buti hindi ako sumuko. Alam ko naman na mabubuti ang puso ng mga batang yan. Kailangan lang talaga nila na maging maayos yung relasyon nila sa kanilang tatay at sa lahat ng ginawa ni Sir Stanley, mabuti naman at lumambot ang puso nila para sa kanilang ama. Matindi ang pinagdaanan ni Stanley noon. Nagsisimula pa lang siya sa industriya ng pagninegosyo nang isilang ng nobyo niya na si Matilda ang 5 bata. Tapos pagkalipas lang ng 1 taon iniwan sa kanya ni Matilda ang mga ito para tuparin ang pangarap sa ibang bansa. Sobrang nasaktan si Stanley sa pangyayaring iyon. Kaya ginawa lahat ni Stanley para mabigyan ng magandang buhay ang mga bata, Jenny. Kaya lang sa kamamadali niyang palaguin ang negosyo, naalimutan niya lumalaki na pala ang mga bata nang hindi niya namamalayan. Tahimik na nagpatuloy sa pagpupunas ng baso si Jenny. Hindi niya akalaing ganun pala kabigat ang pinagdadaanan ng boss niya. Sana po, sa susunod na magmahal si Sir Stanley, sana yung babaeng tatanggap sa 5 bata at handang manatili sa tabi nila habang buhay. Ikaw ba, Jenny? May gusto ka ba kay Stanley? Halos mabitawan ni Jenny ang hawak na baso. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Pero naramdaman niya ang biglang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Wala po, Manang. Ba't yun naman po natanong yan? Malay mo, ikaw na yung babaeng tanggap ng 5 at handang manatili sa tabi ni Stanley habang buhay. Nakangiting wika ni Manang Isay na parang inaasar pa siya. Umiwas siya ng tingin sa matanda dahil pakiramdam niya namumula ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Sa ilang taon na pagtatrabaho niya kay Stanley bilang sekretarya, hindi naman mapigilan ni Jenny na magkaroon ng lihim na pagtingin sa kanyang boss. Pilit niyang pinipigilan ng sarili, ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Manang, malabo pong mangyari ang sinasabi mo. Dahil ang katulad kong babae malabong magustuhan ni Sir Stanley. Masaya na po ako sa pag-aalaga ng 5 bata. Simpleng sagot niya sa matandang babae. Hindi na siya umaasa na didinggin ng tadhana ang matagal na hinihiling ng kanyang puso. Sapat na sa kanya ang pagiging sekretarya ng lalaki at pagiging yaya ng 5 bata. Pagsapit ng gabi, agad na nakatulog ang magkakapatid.
dahil napagod sa pakikipaglaro sa kanilang ama. Muli pa niyang tinignan ng mga bata bago niya isarado ang pinto at bumaba siya para uminom ng tubig sa kusina. At sa hindi inaasahan, nakita niya ang kanyang boss sa may veranda na mag-isang nagiinom. Anong meron? Naisipan mo na mag-inom mag-isa? Tanong ni Jenny na makalapit siya sa kinaroroonan ng lalaki. Nothing. Pampatulog lang. Angas ah. Parang dati nagpapatimpla ka kay Manang ng kape dahil gusto mo magkulong sa opisina mo magdamag. Ngayon naman alak ang bisyo mo para makatulog ka. Hindi makapaniwala ang ani Jenny sa lalaki. Napahalakhak si Stanley sa naging hirit niya. Inalok siya nito ng beer pero mabilis siyang tumanggi. By the way, I wanna say thank you for taking care of my children. Hindi lang sila ang binago mo, pati na rin ako. Pakiramdam ni Jenny. May humaplos sa puso niya dahil sa sinabi ni Stanley. Tumikim siya dahil nagwawala na ang puso niya na para bang gustong lumabas sa kanyang ribcage. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, boss. Tsaka alam ko naman na may tinatagong kabaitan yung mga bata. Kailangan talaga silang intindihin. It's my fault. Nagkulang ako ng oras para sa kanila. Mas inisip ko pa na magpalago ng pera para sa magandang kinabukasan nila. Wala namang mali sa ginawa mo, boss. Ang mali lang, nakalimutan mong tansyahin yung oras para sa trabaho at para sa mga bata. Nabigyan mo nga sila ng magandang kinabukasan. Ang dami mong nalampasan na pinagdaanan ng mga anak mo. Kaya next time, learn to manage your time and also give more time to your children. You sound like my mother, Jenny. Hindi napigilan ni Jenny na mapairap sa sinabi ng kanyang boss. Pero tinawanan lang siya ng lalaki dahil sa naging reaksyon niya. Biro lang. But I wanna say thank you for being a good yaya for them. And also, for helping me fix my relationship with them. Ikaw kasi ang kinukuha mong yaya ng mga bata. Yung ang goal ay mapaibig ka at hindi alagaan ng mga anak mo. Kaya pati ako pinaghihinalaan ng mga anak mo eh. Reklamo ni Jenny sa lalaki. Ngumisi lamang sa kanya si Stanley. It's not my fault that I was born handsome, Jenny. Baka gusto mo rin yun maging goal. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Hindi niya napigilan na hampasin ito sa balikat. Kapal na mukha mo ah. Kahit kailan di kita magugustuhan at ang tanging goal ko dito, maalagaan na maayos sa mga bata. Sagot niya at tinalikuran ang lalaki. Hey Jenny, I'm just joking. Natatawang tawag pa sa kanya ulit ni Stanley, ngunit hindi na ulit siya lumingon. Ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, hindi mapigilan ni Jenny ang mapangiti. Kung pwede nga lang talaga na maging goal niya ang mapaibig ang kanyang boss, matagal niya na sana yung ginawa. Ngunit hindi naman siya ganun kadesperada. Sa totoo lang masaya na si Jenny sa pag-aalaga ng mga bata. Hanggang ngayon, hindi pa rin makahanap ng bagong yaya si Stanley dahil lahat na nagpasa ng resume sa kanyang kumpanya hindi niya nagustuhan. Dati naman hindi siya nahihirapan mamili, ngunit ngayon parang nag-iba na ang lahat. Siguro dahil nasanay na sila sa presensya ni Jenny, hindi rin alam ni Stanley kung matatanggap ng mga anak niya kapag papalitan niya na ang dalaga bilang yaya ng mga ito. Pansin ko lang parang iba ang aura mo ngayon ah. Napalingon si Stanley na magsalita ang pinsan niyang si Eric na laging nakatambay sa kanyang opisina. Because I love my children. Hindi iba yun. May iba ako napapansin. Let me guess. You like the nanny of your children or let me say, your secretary? Napahinto si Stanley sa pagbabasa ng resume dahil sa sinabi ni Eric. Saglit lang na tumingin siya sa lalaki bago ngumisi. Who says that I don't like her? Shit bro, sabi na nga ba eh. Tama yung hinala ko na may gusto ko sa sekretarya mo. Doon pa lang sa balita na naririnig ko na lagi mong hinahatid siya sa apartment niya at palihim na binabantayan mo siya tuwing pupunta sa bar. Ha, bro, alam ko na yan. Palihim na napangiti si Stanley sa sinabi ng kanyang pinsan. Totoo naman ang lahat ng sinabi ni Eric. Dahil sa ilang taon na pagiging sekretarya sa kanya ni Jenny, nahulog ng damdamin niya para dito. Hindi alam ni Stanley sa paanong paraan. Basta ang alam niya mahal niya na ang kanyang sekretarya. Kaya lagi niyang binabantayan ng bar na pinupuntahan nito para hindi ito malapitan ng ibang lalaki. Gusto pa nga niya na ikuha ng bodyguard ang sekretarya niya. Ayaw lang nitong pumayag. So what's the plan? I will pursue her slowly. I will ask Jenny
kung papayag siyang ligawan ko siya. Wika ni Stanley habang hindi nawawala sa isipan niya ang muka ng kanyang sekretarya. Gusto niyang aminin ang nararamdaman sa dalaga. Pero natatakot si Stanley na baka ang pag-amin niya ang maging rason para layuan siya ni Jenny. Good luck with that, man. Deserve din ng puso mo ang sumaya. Dahil sa sinabi ni Eric, nagkaroon siya ng motivation para umamin kay Jenny. Kung pwede nga lang takasan ng trabaho, baka kanina pa niya ginawa. Bukod sa miss na ni Stanley ang 5 bata, gusto rin niya muling masilayan ang mukha ng dalaga. Kaya bago siya dumiretso sa bahay, nagtungo muna siya sa isang kilalang flower shop para bilhan ng bulaklak si Jenny. Ngunit pagdating niya sa bahay, nagtaka siya. May hindi pamilyar na sasakyan ang nasa harapan. Kahit napilit na iniisip ni Stanley kung sinong may-ari nito, dumiretso pa rin siya sa pagpasok ng bahay. Binalot siya ng puot nang bumungad sa kanya mukhang pilit niyang nililimot. What are you doing here, Matilda? Malamig niyang tanong sa ina ng kanyang mga anak. Stanley, patawarin mo ako sa nagawa ko. But I'm here now. Ibubuhos ko na lahat ng oras at panahon sa inyo. Napangisi na lamang si Stanley sa sinabi ni Matilda. Are you sure about that? Nakaya na nga nila ang 7 taon na wala sa presensya mo. Ngayon pa kaya? Mukhang hindi nagustuhan ng babae ang sinabi niya. Pero hindi ito nagpatalo. Lumapit sa kanya si Matilda at hinawakan siya sa kanyang braso. Ngunit agad na tinanggal ni Stanley ang pagkakahawak sa kanya ni Matilda. Please, Stanley, pakinggan mo naman ako. May rason ako kung ba't ko nagawa yung bagay na yun. There is no reason to listen for your explanation, Matilda. Noong araw na nagdesisyon kang iwan ng mga bata para sa pangarap mo, yun din ang araw na tinapos mo ang connection mo sa kanila. Mariin na sagot ni Stanley. At hinayaan na lang niya na mapaluhod si Matilda habang umiiyak. Wala siyang naramdaman ni kahit nakatiting na awas sa babae. Dahil mas nangingibabaw ang galit na nararamdaman niya. Kahit kailan hindi niya magagawang patawarin ang babaeng ito. Umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng security ng village. No, Stanley. Hindi ako aalis dito hanggat di mo naririnig yung paliwanag ko. Wala akong pakialam sa paliwanag mo, Matilda. Umalis ka na bago pa maubos pasensya ko sa'yo. Wala na nagawa si Matilda kundi umalis sa pamamahay ni Stanley. Kahit na anong gawin na paliwanag ng babae, mas matindi pa rin ang galit na nararamdaman ng lalaki. Sana hinayaan mo muna siya magpaliwanag. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Jenny. Why should I listen to her explanation? Jenny, hindi pa ba malinaw na mas pinili niya ang kanyang pangarap kaysa sa amin na pamilya niya? Hindi niya mapigilang ibuhos ang galit para kay Matilda sa dalaga. Pakiramdam niya habang buhay yun na bibigat. Kapag patuloy niya itago. Naintindihan kita, boss. Ngunit ay ibig ko sabihin sana hinayaan mo siya makilala yung mga bata. Kahit na malaking kasalanan ang ginawa niya, may karapatan pa rin siya makilala yung mga anak mo dahil siya ang kanilang ina. Natahimik siya sa sinabi ng dalaga. Tama naman ang sinabi nito. Kahit na may malaking nagawang kasalanan si Matilda, kahit na baliktarin niya ang mundo, si Matilda pa rin ang nanay ng mga bata. I just can't accept her in my life anymore. Ayoko umasa sa mga bata na mabibigyan ko sila ng kumpletong pamilya. Hindi mo naman kailangan tanggapin sa buhay mo, boss. Ibigay mo lang sa kanila yung karapatan na makilala nila yung nanay nila at siya bilang ina makilala niya yung mga anak niyo. Malumanay na wika ni Jenny habang nakatitig sa kanya. Hinuli ni Stanley ang tingin ng dalaga. Sa gitna ng gulo sa kanyang isip, dahil sa pagbabalik ni Matilda, ang mukha lang ni Jenny ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ikaw ba, Miss Gomez? Are you willing to accept me in your life? Kasi sanay na ako may katulad mo sa buhay ko. Tila huminto ang mundo sa paligid nila. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Sa halip na sumagot, mabilis tumalikod ang dalaga at naglakad palayo. Patungo sa kanyang kwarto nang walang sinasabi. Naiwan si Stanley na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang bulaklak na hindi niya naibigay. Napayuko siya at di mapigilang masaktan. Dahil pakiramdam niya tinanggihan ng dalaga ang nararamdaman niya. Hindi magkamayaw ang tibok ng puso ni Jenny.
habang nakasandal siya sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Ang huling mga salita ni Stanley ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit tumutunog sa kanyang pandinig. Kumalma ka, Jenny. Baka naman iba ang ibig sabihin ng lalaking yun. Aniya sa kanyang sarili. Hindi na lumabas si Jenny ng kanyang silid dahil hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang kanyang boss kapag nagkasalubong sila. Nahirapan pa siyang makatulog dahil kahit pagpikit niya paulit-ulit pa rin sa utak niya ang mga sinabi ni Stanley. Pagkagising niya kinabukasan, inasikaso niya ang 5 bata dahil may pasok ang mga ito sa eskwelahan. Ngunit hindi niya pa rin pinapansin ang lalaki at mukhang napansin niyo ng 5 bata. Jenny, nag-away ba kayo ni Daddy? Napahinto siya sa pagsuklay sa buhok ni Luna dahil sa tanong nito. No baby. Wala lang ako sa mood. What can I do to make you feel better? Napangiti siya sa sinabi ni Luna. Maybe a kiss on my cheek tapos maging mabait ka buong araw? At walang pagdadalawang isip na lumapit sa kanya si Luna at dinampian siya ng halik sa pisngi. Pakiramdam niya parang may humaplos sa puso niya dahil sa ginawa ng batang babae. Sa ilang buwan na inalagaan niya ang 5 anak ng kanyang boss, napamahal na si Jenny sa mga bata. Kaya hindi niya alam kung kakayanin niya kapag pinahinto na siya ni Stanley sa pag-aalaga ng mga bata. Kumaway siya habang pinapanood ang mga ito na sumakay sa kanilang school bus. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita niya ang lalaki sa tapat ng pinto na pinapanood din pala ang pag-alis ng mga anak nito. Are you avoiding me, Jenny? Tanong sa kanya ng lalaki gamit ang malamig nitong boses. Ngunit hindi niya ito sinagot. Nilampasan niya lamang ito pero hinawakan siya agad ni Stanley sa kanyang palapulsuhan para pigilan siya. I am serious about what I said last night. Gusto kita, Jenny. Lalong nagwala ang kanyang puso sa sinabi ni Stanley. Ngunit parang ayaw niya na maniwala sa sinabi nito. Naguguluhan ka lang, boss, o baka trippings mo lang yan. Bumalik na yung nanay ng mga anak mo. Siya ang tunay mong mahal, alam ko yon. Sigurado ako sa nararamdaman ko, Jenny. Kung si Matilda ang mahal ko, bakit patuloy na pinapangarap ko na sana mahalin mo rin ako? Gulat na gulat siya na nilingon ng lalaki. Sir Stanley, the first time I laid my eyes on you, I know, I already fell in love with my hard-headed secretary. Hindi niya napigilan ang pangingilid ng luha. Nilapitan siya ni Stanley at hinaplos ang kanyang pisngi. Kaya kita pinili bilang yaya ng mga anak ko. To be sure that there will be no other guy na lalapit sa'yo. Dahil sa tuwing may bisita ako sa opisina, lagi nilang tinatanong sa akin ang pangalan mo at kung single ka. I just answer them that you're already married. Hindi niya napigilan na hampasin ang balikat nito. Dahil sa sinabi nito, baliw ka, kaya pala wala nang nanliligaw sa akin dahil hinaharangan mo eh. Like I will let them court you. Sa tingin mo papayag ako dun? Sagot ni Stanley habang nakaangat ang isang kilay. Please, Jenny. Let me make you feel how much I like you. Handa ako maghintay hanggang sa mahalin mo rin ako. Napangiti na lamang si Jenny. Hindi mo naman kailangan na maghintay dahil gusto din kita. I choose to hide it. I mean my feelings for you. Akala ko malabo na magustuhan mo ako eh. Kita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Stanley. Nang aminin niya ang pagkakagusto dito na matagal niya ng sikreto. At nagulat siya sa kasunod na ginawa nito. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang pisngi. Pinatakan siya ng halik sa labi. Agad niya din namang tinugon yun. Sobrang saya ng kanyang puso. Dahil hindi niya inaasahan na pareho pala sila ng nararamdaman. Kaya ano pang rason para itago niya ang pagkakagusto dito? Ang gusto lang naman ni Jenny, mabago ang ugali ng 5 bata. Ngunit hindi niya inaasahan na darating ang araw na malalaman ng kanyang boss ang lihim niya ditong pagtingin. Sumapit ang oras ng pagdating ng 5 bata galing sa eskwelahan. Hindi mapakali si Jenny. Dahil gusto ni Stanley na sabihin sa mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon. Sigurado ka ba talaga sa plano mo?
paano kung hindi magustuhan ng mga bata? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaki. Hinawakan ni Stanley ang kanyang kamay at marahan na hinaplos yun para pakalmahin siya. Hindi mapigilan ni Jenny ang pagwawala ng kanyang puso sa tuwing magdadampi ang balat nila. Trust me, Jenny. I know that they will accept you as my soon-to-be wife and their soon-to-be mother. Naghintay pa sila ng ilang minuto, ngunit unti-unti na siyang kinakabahan dahil halos kalahating oras na lumilipas hindi pa nila nakikita ang pagdating ng school bus ng mga bata. Pakiramdam ni Stanley, may hindi magandang nangyari kaya tumawag na ito sa eskwelahan. Sino sumundo sa mga anak ko? Napatayo si Jenny mula sa pagkakaupo sa sofa nang marinig niya ang galit na boses ni Stanley habang may kausap ito sa telepono. Nasaan ang mga bata? Pansin niya sa mga mata ni Stanley na umaalab ito sa galit. Kaya binalot siya ng takot. Nasaan ang mga bata, Stanley? Nasaan? May kumuha sa mga bata, Jenny. Hindi ko mapapatawad ang tao nasa likod ng pagkawala ng mga anak ko. Unti-unting bumuhos ang luha ni Jenny sa sinabi ni Stanley. Napahawak si Jenny sa kanyang dibdib. Hindi niya kakayanin kung may mangyayaring masama sa quintuplets. Sino, Stanley? Sino gagawa nito sa mga bata? Tinawagan agad ni Stanley ang mga taong maaaring tumulong sa kanya sa paghahanap sa quintuplets. Kailangan niyang kumilos agad dahil bawat minuto ay mahalaga para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sisiguraduhin ni Stanley na magbabayad ang kung sino mang mananakit sa kanyang mga anak. Stop there! Utos niya na makita ang taong kumuha sa mga bata sa isang CCTV footage. Hindi niya mamukaan ang taong lumabas ng sasakyan dahil may suot itong jacket at cap, kaya hindi mahagip ang mukha sa CCTV. Ngunit base sa pangangatawan ng babae, ang kumuha sa mga anak niya at iisang tao lang ang maaaring gumawa nito. Matilda. Mariin na saad ni Stanley habang hindi niya inaalis ang tingin sa laptop kung saan nakaplay ang CCTV footage. Sinabihan siya ng mga pulis na mga dapat niyang gawin bago siya bumalik sa bahay para maghintay ng isang tawag dahil posibleng tumawag sa kanya si Matilda para humingi ng kapalit sa pagbawi sa mga bata. Anong nangyari? Sinong kumuha sa kanila? Hindi ko makita na maayos eh. It's Matilda. Siya ang kumuha sa mga bata. Agad niya itong binalot ng kanyang braso nang maiyak muli ang babae. Nasasaktan siya sa tuwing naririnig niya ang hikbi ni Jenny. Talagang napamahal na ito sa mga bata. Lumipas ang ilang oras, nakatanggap si Stanley ng isang tawag mula sa unregistered number, kaya walang pagdadalawang isip niya itong sinagot. Nasa paligid niya ang mga pulis na naghihintay lang ng signal para malaman ang kinaroroonan ni Matilda at ng mga bata. Stanley, I miss you. Kasama ko ang mga anak natin. Ani Matilda sa kabilang linya. Saan mo dinala ang mga anak ko, Matilda? You will taste hell if you hurt them. Tumawa naman ang nasa kabilang linya. Di ba sinabi ko na sa'yo na gusto kong ayusin ang pamilya natin? So please, bumalik ka na sa amin ng mga bata. Kumilos na ang mga taong kumukuha ng location ni Matilda gamit ang phone call. Sa oras na makuha nila ang lokasyon ng babae, agad nakikilos sa mga pulis para hulihin si Matilda. At kasama si Stanley para siya ang kumuha sa mga bata. Kaya hindi dapat pangunahan ng galit si Stanley dahil kailangan niyang makumbinsi si Matilda para ibigay sa kanya ang mga bata. Nasaan ka, Matilda? Let's talk. Huwag mo na idamay ang mga bata. Huwag kang magdadala ng mga pulis. Nasasaktan ko ang mga anak mo kapag hindi ka sumunod sa mga sinabi ko. Trust me, Matilda. I just want to make everything clear. Mukhang kumalma naman ang kausap niya at tila ba unti-unti na itong naniniwala sa sinasabi niya. I send you the location, Stanley. Remember, mag-isa ka lang dapat. Nakatanggap agad siya ng mensahe mula kay Matilda mula sa kinaroroonan ng babae at agad na nahanap niya ang exact location. Stanley, mag-iingat ka ha. Ani Jenny habang hawak ang kanyang kamay. Lumapit siya sa dalaga at dinampian ito ng halik sa noo. Mag-iingat ako, Jenny. Pangako. Pagbalik ko kasama ko ng mga bata.
Umalis na si Stanley. Kasunod ng kanyang sasakyan ng 3 police mobile. Pagdating nila sa lokasyon, tumigil ang mga pulis sa kabilang kanto para hindi makahalata si Matilda. Habang patuloy lang si Stanley sa pagmamaneho, hanggang sa huminto siya sa parking space ng lumang apartment ni Matilda. Pumasok siya sa loob. Bumungad sa kanya ang 5 bata na namumugto ang mga mata. Daddy! Lumapit sa kanya ang mga bata at agad na yumakap sa kanya. Daddy, I'm scared. She's hurting us. Sumbong ni Leslie habang umiiyak. Mas lalong sumidhi ang galit ni Stanley dahil sa sinabi ng bata. Don't worry, Daddy is here. Uwi na tayo. Anong uuwi? Stanley, dito na tayo titira. Dito natin pupunan ng mga panahon na nawala sa atin. Biglang saad ni Matilda na kalalabas ng kusina. Can't you understand it, Matilda? Hindi mo na maaayos sa isang bagay na matagal nang sira. No, Stanley, alam kong mahal mo pa ako. Alam kong pinangungunahan ka lang ng galit mo dahil sa ginawa ko noon. Tanggapin mo na ang katotohanan, Matilda, that I don't love you anymore. Siguro nga na tama ang sinabi nila na hindi tunay ang pag-ibig na nararamdaman ko sa'yo noon. Hindi ako papayag na may iba kang mamahalin, Stanley. You are only mine. Mariin na saad ni Matilda at bigla nitong hinablot si Lucas at tinutukan pa ng kutsilyo ang bata. Drop the fucking knife, Matilda! Sigaw ni Stanley at umiiyak na ang 5 bata. Kung di ka rin magiging akin, mas maigi pa na magsama-sama tayo sa hukay. Saad ni Matilda habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Mag-usap tayo, Matilda. Huwag mo idamay ang mga bata. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Nagulat si Matilda na naging dahilan ng pagluwag ng pagkakahawak nito kay Lucas. Agad na nakuha ni Stanley ang bata. Pinalibutan ng mga pulis si Matilda. Niloko mo ko, Stanley! Hindi kita mapapatawad! Sigaw ni Matilda nang hawakan na ito ng mga pulis. Tara na po, Sir Stanley. Kailangan na pong mailipat ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Wika ng pulis na lumapit sa kanya. Ngunit bago pa makakilos si Stanley, hindi na malaya na nakuha ni Matilda ang baril mula sa kamay ng pulis. Pinutok ng babae ang baril. At ang tanging nagawa na lang ni Stanley ay ang isangga ang kanyang katawan para hindi tamaan ng bala ang mga bata. Naramdaman niya na lang ang pagbaon ng bala sa kanyang katawan at ang pagtawag sa kanya ng kanyang anak. Muling bumalik sa kanyang alaala. Nakasama niya ang mga bata at ang mukha ni Jenny. Dahan-dahang bumigay ang kanyang katawan. Narinig pa niya ang kaguluhan at ang boses ng mga bata bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nakatingin lang si Jenny kay Stanley na walang malay. Natanggal na ang bala sa katawan ng lalaki at hinihintay na lamang itong magising. Halos mahimatay si Jenny nang malamang nabaril ni Matilda si Stanley. Agad siyang pumunta ng ospital. Sinamahan siya ni Manang Isay. Ang 5 bata ang unang sumalubong sa kanya na umiiyak. Nagpapasalamat siya dahil walang nangyari sa mga ito. Ngunit kailangan kausapin ng isang psychologist ang mga bata dahil posible na magkaroon sila ng trauma sa nangyari. Jenny, when will Daddy wake up? Tanong ni Luna sa kanya. Malapit na, baby. Wala pang idea ang mga bata tungkol sa relasyon nila ni Stanley. Hindi niya alam kung matatanggap siya ng mga ito. Jenny, do you like Daddy? Napahinto si Jenny sa tanong sa kanya ni Lucas. Bigla siyang kinabahan dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng batang lalaki. Bakit mo naman natanong yan, Lucas? I notice him every day, looking at you from afar with a smile in his lips. Muli na namang nagwala ang kanyang puso sa sagot ng bata. If Daddy loves you, I will be happy for him. Yes, son. I love her so much. Napalingon sila nang marinig ang boses ni Stanley. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha nang makitang gising na ito. Daddy, you're awake! Agad na lumapit ang 5 bata sa kanilang ama at dahan-dahang niyakap ang lalaki. Lumapit din siya at hinawakan ang kamay ni Stanley. Pinagalala mo ko. Di ba sinabihan kita na mag-ingat ka? I'm sorry. I'm okay now. Wala namang gugulo sa atin dahil nakakulong na si Matilda. And I won't let anyone to destroy us again. Are you okay, Daddy? Tanong ni Leslie. I'm okay.
But I need to tell you about something important, kids. Jenny is my girlfriend. Hinintay niya ang magiging reaksyon ng mga bata. Inaasahan niya na magagalit ang mga ito at magtatampo sa kanilang ama. Ngunit baliktad sa inakala niya ang reaksyon ng quintuplets. Does it mean she is also be our mommy? Kung okay lang sa inyo? Of course. It would be nice to call her Mommy Jenny. We love you as much as Daddy loves you. Niyakap niya ang mga bata. Lubos-lubos ang sayang naramdaman niya. Dahil bukod sa nasabi niya na kay Stanley, ang tunay niyang nararamdaman, tinanggap din siya ng mga anak nito. Wala na siya ibang mahihiling, kundi masayang buhay kasama ang mga bagong parte ng kanyang buhay. 1 taon ang lumipas, kinasal sila ni Stanley at tuluyan na siyang itinuring ng mga bata bilang kanilang mommy. Pero, pinakilala pa rin nila si Matilda sa mga bata dahil kahit na malaki ang kasalanan ng ginawa ni Matilda, karapatan pa din niyang makilala ang mga anak. Lucas, where is your sock? Tanong niya sa batang lalaki dahil wala ang kapares ng medyas na nakuha niya. Check it at Lander's closet, Mom. Sagot sa kanya ni Lucas. Ginawa nga niya ang sinabi ng bata at bumungad sa kanya ang pares na medyas ni Lucas. Bilisan niyo na ang pagkilos, baka mali tayo sa event. Naabutan niya si Leslie at Luna na tahimik na naghihintay sa kanya. Ilang minuto pa, lumabas na rin ang boys sa kanilang kwarto. Kaya sama-sama silang bumaba sa living room. Let's go? Tanong ng kanyang asawa nang makalapit siya. Marahan pa nitong hinaplos ang kanyang tiyan. Kambal ang kanyang pinagbubuntis kaya talagang malaki yon. Masaya ang kanilang pamilya dahil madadagdagan na naman ang miyembro ito. Umalis na sila ng bahay para pumunta sa recognition event ng mga bata dahil lahat ng mga ito nakatanggap ng medal at sertipiko. I'm so proud of them. Siyempre matatalino ang mga bata at masisipag mag-aral. Because they have a mother like you, Jenny. Kahit ako magsisipag, huwag lang makatikim ng pagsusungit mo. Sa sobrang inis ni Jenny, kinurot niya sa tagiliran ng asawa. Ewan ko sa'yo, Stan. Kapag pangit ang kinalabas na nitong kambal, bahala ka, ilagi mo akong ginagalit. I'm just kidding, wife. I'm so thankful because you came in my life. Dahil sa'yo, nagising ako sa katotohanan na hindi ko nabibigyan ng sapat na atensyon ng mga anak ko. But because of you, napatawad ako ng mga bata. Napangiti si Jenny at hinaplos ang pisngi ng asawa. You will always be my favorite plot twist, Stanley. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. I love you so much, wife. You're the queen of my heart. Parang may humaplos sa puso ni Jenny sa sinabi ni Stanley at napapikit siya ng dampian siya ng lalaki ng halik sa labi. Sino mag-aakala na ang pagtanggap ni Jenny sa parusa ng kanyang boss ang makakapagpabago sa buhay niya? Akala niya habang buhay lang siya mananatiling sekretarya ni Stanley. Pero ngayon, asawa na siya ng lalaking pasikreto niyang iniibig mula noon. Ang ina ng mga bata na dating inaalagaan lamang niya. Ang inakala ni Jenny, isang parusa ang nangyari. Pero yun pala, ito ang maghahatid sa kanya sa tunay niyang kapalaran. The End.